Tara naman dito sa Giant Tiger. Ang Giant Tiger ay isa sa mga pamilihan dito sa Canada na talagang makakasave ka ng pera. At dahil nga malapit na ang winter, nilalabas na nila yung mga pang-summer. Dito sa Canada, kapag malapit na ang winter, ang mga pang-summer na damit ay nagsisale at vice versa din naman kapag malapit na ang summer, ang pang-winter naman ang nagsisale. At ito nga nakapili na ang asawa ko ng mga damit, yung $10, $2.50 na lang. Yung iba naman, $6 ay nagiging $3. Yung iba ay 8, nagiging 5. Depende rin sa kung anong klase ng mga damit. Ito ay nakadisplay sa labas, binili niya doon. Papasalubong niya nga raw ito sa community ng Mauritania at bagay na bagay nga ito sa Mauritania dahil ang Mauritaniang bansa ay parang isang disyerto din. At bumili na nga rin siya ng dalawa nito, yaan. Yung peach at saka pula, binili niya yan, 15 isa. At sabi nga ng anak ko ay may sombrero siyang nagustuhan. Gusto niya daw itong sombrero kasi daw ay siya ay look pogi daw. Sabi ko, isuot mo yung salamin mo para lalo kang pumogi. At tinayos pa nga niya ang sombrero, talaga namang nagbibinata na ang aking anak. Tinawag nga ako ng asawa ko dito, abay ngiti-ngiti. Ay hindi makapaniwala, itong mga pabango ay $5 each nga lamang. Sabi sa akin ay kumusta naman ang amoy? Mabango naman daw kaya ito. Sabi ko ay apay kaya nga tinawag na perfume ay dahil mabango. Ay bakit magtatanong pa kung mabango iyan? Ay wag na magtaka kung iyan ay mabango. Hindi yan mag-aamoy utot kako. Dumako naman kami dito sa bilihan ng mga tsinelas at siya daw ay bibili kahit ilang piraso lamang. Sabi ko ay bakit alam mo baga mga size na mga iyon ay ang sabi sa akin ay hindi naman pipiliin kung sino ang bibigyan. Bahala na nga daw kung kanino magkakasya ay di swerte sa kanya mapupunta. Ito ang asawa ko tuwing uuwi ay talagang namimili ng mga pamigay sa kanilang community at ang tawag niya doon ay parang sadaka kapag nga may mga Ramadan o anything na kaganapan sa kanilang lugar o sa kanilang kultura ay talagang nagbibigay siya sa mga kapuspalad sa kanila at sa mga homeless dito. Noong una nga ay hindi ko maintindihan kung bakit niya ginagawa iyon. Ay mahirap din laang naman kami. Bakit kako siya ay namimigay? Ang sabi sa akin yun daw ay Thanksgiving o pasasalamat sa lahat-lahat. At kung nung una nga ay hindi ko maintindihan, ngayon ay parang naging kaugalian na o nakasanayan na naming gawain to. Uy, baka naman sabihin ninyo ay sana all. Sa totoo lang naman ay hindi naman kami mayaman, pero hindi rin naman kinakapos. Kaya nga sabi nila, sharing is caring. At ito pa nga, bumalik kami dito sa bilihan ng mga sapatos. Meron din dito mga pang-opisina at kung ano-ano pa. Dito nga rin pala sa Giant Tiger ay hindi lang basta mga damit ang mabibili ninyo. Meron din dito mga gamit sa bahay at saka mga kung ano-ano pa. Meron din mga grocery essential dito. Hindi lang mga damit. Pero makikita nyo talaga halos lahat talaga dito ay mga damit. At iyan ang mga gamit sa bahay, mga kung ano-ano, home decor, at mga, basta lahat, makikita nyo rin naman dito lahat. Ayan, may mga cortina, o 'di ba hindi lang siya puro damit. Depende na lang kung saang section ka pupunta at kung ano talaga ang pakay mo sa pagpunta dito sa Giant Tiger. May mga laruan nga din pala dito na mabibili mo sa murang-murang halaga. May mga istapi din dito, kaya kung gusto mong makatipid talaga, tara na, mamili na tayo dito sa Giant Tiger. Oh, Giant Tiger, baka naman. Ang daming laruan, no? Tapos may mga damit din dito, yung mga pangbata or teenager. Andiyan na lahat. O may mga sapatos, damit, jogger, at kung ano-ano pa. Fashion. Meron din ditong mga damit para sa mga trabahador. Ayun no, yung mga nangingislap na yun, yung best ang tawag nila or kung ano man yun. Tapos may mga sapatos, may mga pang-summer. O ready na, halika na sa Hawaii. Tara na, mamasyal na tayo. May mga polo din. Kung ikaw ay pupunta sa mga formal, meron din dito, sinturon, at kung ano-ano pa. O 2 for 10 daw, mga damit ng bata. O 'di ba mura lang yan. O tapos yan, o may mga bag din, may mga sapatos, mga damit ng bata, ang gaganda. O mabibili mo lang yan sa murang halaga lamang. At dito naman tayo dumako sa grocery essential. Meron dito mga yan, nuggets. Yan, Jane's, paboritong brand yan ng panganay kong anak. Lalo na yung chicken popcorn. Naku, nakakarami siya nun. Medyo pricey pero talaga namang masarap siya. Ayan, meron ding, kung napapansin nyo na, dito yung mga section ng frozen.
At saka meron din kung ano-anong nakalagay sa ibabaw. Andito yung mga gatas, itlog, mga dairy na pagkain. Ayan o. 'Di ba? Dito yung section ng mga frozen. So, mamimili-mili lang kayo. Although, hindi ako pa ng mga frozen na pagkain, pero minsan talaga kailangan. Kukuha na nga rin pala ako nitong hash brown kasi paborito ito ng pamangkin ng asawa ko. At nag-iisip nga ako dito, ano pa kaya mabibili ko dito? Ano bang kailangan sa bahay? Meron din pala mga appliances dito, mga kawali at kung ano-ano pa. Eh di sabi ko hanapin ko na nga yung asawa ko nasaan. Ayun, nangingintabang ulo. Kitang-kita ko kaagad. Hinahanap din niya pala ako. Sabi niya, saan ka ba nagsususuot? Eto, bumili ka ako ng hash brown para sa pamangkin mo. Ngiti-ngiti naman naaalala ko ang kanyang pamangkin. O nandito naman yung mga sitsirya, mga kung ano-anong gamit sa bahay, mga pasta sauce. Pahala ka ng mamili diyan. At ang ating yan nakakita na naman ng kakaiba. Ayan o, red lobster. Sabi ko, hala sige. Basta kakainin mo, walang problema. At ang asawa ko ay nagpakakuha ng maraming toothpaste, toothbrush, para nga daw pasalubong. Iniro ko pa nga, ang sabi ko, wala bagang toothbrush at toothpaste doon sa inyong lugar at tuwing uuwi ka na lamang. Ayan ang iyong pasalubong. At patingin-tingin nga ako doon sa cart namin, kaya sabi ko, tara, uwi na tayo. Pila na tayo at magbayad na tayo. Dahil sa totoo nga lamang po din ay talagang ako'y kinakabahan na. Ay magkano na naman kaya ang aming magagastos? Naku po, butas na naman ang bulsa namin. At habang nilalagay nga ni Kalbo yung mga pinamili niya doon, ay binisita ko muna itong ating dalaginding dito. Abay tahi-tahimik at kukuya-kuya-kuy pa. Sinabihan niya pala ng cashier dito si Ba na kung gusto niya ay pwede naman niyang i-scan na yung kanyang lollipop dito or your kanyang straw. Kung mapapansin ninyo, yung cashier dito ay medyo may edad na. Dito sa Canada kahit may edad, pwede magtrabaho, kahit disabled, tinatanggap nila ito. Wala ngang discrimination ang pagtatrabaho dito sa Canada, hindi katulad sa ibang lugar na kapag ka matanda ka na or overage or may kapansanan ay hindi ka matatanggap or kung wala kang experience ay hindi ka rin matatanggap. Minsan niya may qualification pa na kailangan ay with pleasing personality. Kaya nga ang nanay ko ay manghang-mangha kasi nga yung mga may iedad pa daw sa kanya ay talagang nagtatrabaho pa. Minsan nga kapag umaalis kami at mayroon kami mga nadadaanan na road construction, nakikita niya doon may mga babae at matatanda na nagtatrabaho pa. Minsan niya ay tinanong ko kaya niyo pa kaya yung ganyan trabaho. Ay ang sabi sa akin na hindi daw siya tatagal ng pagtayo ng ganun at baka daw ang kanyang tuhod ay tumiklop na. Sabi ko naman na hindi naman kita pagtatrabahuhin, kaya ang mga tao sa atin, ang ibang nanay, ay hindi rin natin masisisi kung bakit sa kanila mga anak umaasa kapag ka sila ay umabot na sa edad na hindi na talaga makakapagtrabaho at bakit hindi ay dahil wala nang tumangkap sa kanila, lalo na kung ikaw ay nasa mga city at kung ikaw naman ay nasa probinsya, anong gagawin mo? Magbubukid? Eh kung hindi nang nakaya ng katawan, papaano ang gagawin natin? Walang choice kung di talagay sila'y umasa sa anak. Talaga namang ako'y hanga sa mga anak na talagang sumusuporta sa mga magulang nga. Nakikita nila ang sitwasyon at naiintindihan nila. Hindi inuna ang sarili at sa halip ay ang pagtulong muna sa pamilya ang ginawa. At isa nga ako doon. Ninyong naitatanong, abay ako'y bago nag-asawa ay talagang ako'y tumulong muna. Tinulungan ko muna ang aking mga magulang at mga kapatid. 32 na nga ako nakapag-asawa kaya naman ngayon ay tigulang na talaga. Nga ang disadvantage pag ikaw ay nag-asawa ng medyo may edad na, katulad ng anak ko wala pang 1 year old, edi kapag 10 years old siya, ako ay 50 na. At ito nga tapos na kami magbayad. At pauwi na nga kami dito, inaayos na ni Kalbo ang kanyang anak dito. Yan lang, paalam, bye-bye!